etong video na ginagawa natin, no, para magkaroon ng idea yung mga wala pang alam sa mga printing business at gustong mag-start ng printing business, no. Dahil ang dami nang nagugoyo ng mga iba dyan na napakamahal talagang magbenta. So kung meron ka namang budget at talagang magsisimula ka ng business at gusto mo na isang bagsakan na mabibili mo at gusto mo na malugi ka kagad, ay bumili ka na itong super package na yan. Pero kung gusto mong magnegosyo at wais ka, talagang aalamin mo lahat ng sistema, panoorin mo tong video na to, no. Yo, what's up mga tropa? Nagbabalik na naman tayo at ang title ng video na to ay kawawa ang lahat ng bibili ng super package na yan na sinasabi niya na super package ni Printing Budol, no? Kasi no, unang-una, nagsisimula ka pa lang sa negosyo, luging-lugi ka na. At bakit? Panoorin nyo tong video na to. Sisimulan natin. Real talk. Unang-una dyan is meron siyang kasama na dalawang Epson na L121. Kasi guys, meron kami isa mang package na ino-offer dati, no? Yung package C. Yung package C na yun guys, is meron siyang kasama na 3-in-1 na printer. Kaso guys, napapansin ko, ang usually kasi guys na ino-offer ng mga bumibili sa amin ng mga package is sticker rin naman. So pagdating guys kasi sa may print quality, the best talaga ang L121 kesa dun sa mga 3-in-1 na mga printer. Ano ka mong sabi mo? The best ang 1-to-1 printer kaysa sa 3-in-1 printer na 3-to-10. Ayan, no, sa lahat ng mga nagsisimula magnegosyo, no, kung bibili kayo ng 1-to-1 at kung meron naman kayong budget, ang bilihin nyo na yung 3-in-1 na printer na 3-to-10 at lagyan nyo ng pigment kung sticker printing lang ang inyong gagawin, no. Dahil napakaganda na nung 3-to-10 na printing na machine. Dahil etong 1-to-1 na yan, sobrang dami mo pang customized na paggagawin. Tatanggalin mo pa yung shark teeth, meron pang mga dugtong method, ibang driver pa yung gagawin mo, driver pa ng 1110, at lalong lalo na kung bago ka pa lang sa printing at wala ka pang idea sa mga document application, no, at hindi mo alam yun, nako, talagang mahihirapan ka. At real talk to, no, kaya niya hindi isinama na dito yung 3-to-10 na printer at 1-to-1 yung inilagay niya dito, no, kasi napakamura lang netong 1-to-1 na printer na to dahil 4,500 mo lang to mabibili kapag ka meron ka pang voucher sa Lazada, pero binibenta niya dito ng 8,000, 'di ba? Isipin mo yung 8,500 na yon, konti na lang idadagdag mo, 3-to-10 na yon at pwede mo nang gamitin para sa pigment ink. Bumili ka na lang ng pigment ink. So panoorin pa natin to, no. Etong video na ginagawa natin, no, para magkaroon ng idea yung mga wala pang alam sa mga printing business at gustong mag-start ng printing business, no. Dahil ang dami nang nagugoyo ng mga iba dyan na napakamahal talagang magbenta. So kung meron ka namang budget at talagang magsisimula ka ng business at gusto mo na isang bagsakan na mabibili mo at gusto mo na malugi ka kagad, ay bumili ka na itong super package na yan. Pero kung gusto mong magnegosyo at wais ka, talagang aalamin mo lahat ng sistema, panoorin mo tong video na to, no. So simulan pa natin ulit, tignan natin magkano yung mga presyuhan. Meron ako ditong Excel file. Dito ko inilagay lahat ng comparison na mabibili natin dito sa online or kahit saang mga parte sa Manila na mga nagtitinda ng printing supply. So kaya ito ngayon na guys, no, inalis na namin yung mga package ng sticker printing na merong kasama na 3-in-1. Kaya guys, dito sa may super package natin, ang inaalok natin dito is dalawang L121 na printer. Kasi guys, pagdating sa quality, kahit mas mura siya, mas maganda yung print quality niya. So bakit dalawa siya guys? Syempre yung isa ilalagay natin sa pigment, yung isa naman guys is sublimation. So yun na nga guys yung kasama pa doon sa may super package natin. So eto, no, sa mga magsisimula nga ng printing business to, kung may budget kayo, 3-to-10 na yung bilihin nyo at wag nang 1-to-1. At eto pa, no, kung magsisimula pa lang kayo at hindi pa kayo marunong, wag muna kayong mag-sublimation ink dahil masasayang lang yan at hindi pa muna kayo medyo mahihirapan kayong kumuha ng mga tawag nito customer kasi hindi nyo pa alam kung ano yung mga market dyan sa lugar nyo, no? Halimbawa, sobrang dami na pala na merong sublimation printing dyan tapos ikaw hindi mo pa alam at hindi ka pa marunong mag-print dyan, di ba? Suggest ko, aralin mo muna yung sublimation printing bago ka mag-start ng
sublimation na to, no? Etong pigment print kasi na to, parang dye ink lang din ang ano niyan, napakadali lang niyan. Kaya siguro magsimula ka na muna sa pigment. Panoorin niyo yung video na to kung ano talagang printer dapat ang meron kayo, no? Pigment at dye ink dapat meron kayo niyan pag magsisimula kayo ng printing business. Kahit na yung dye ink nyo ay Kui, ayan, napakaganda niyan. Pero itong sublimation, lalo na wala pa kayong alam sa mga printing, wag muna kayong mag-start ng printing ng sublimation, aralin nyo na muna. Wag na muna kayong bumili ng ganun. Pero kung gusto nyo nga na malugi kayo at nagsisimula pa lang kayo, bumili na kayo ng maramihan, di ba? Ibulto-bulto nyo na kung talagang may pera kayo at gusto nyong malugi. Meron siyang pigment ink saka sublimation ink. Tapos guys, meron rin siyang isang unit ng Cameo 4 which is ginagamit natin pangkat na mga sticker. Kasi guys, pag wala kang Cameo 4, ang pwede mo lang i-offer sa mga customer mo is square, ano kaya rectangle. So kapag may nagpapagawa sa inyo ng sticker tapos ang gusto nila is mga shape stickers, especially bilog, ay sigurado guys, no, natatanggihan nyo sila. Kasi kapag pinilit nyo nagupitin yung bilog, mapapahiya lang kayo sa customer nyo, no? Kasi yung pagguhit nga guys ng bilog, sobrang hirap na. Paano pa kayong paggupit ng bilog? So ayun, no, para sa mga wala pang budget na pambili ng cutting machine na Cameo, huwag kayong maniniwala dito sa nagsasalita na yan dahil merong manual cutter ng bilog. Kung talagang wala ka pang budget, eto, no, makikita mo dyan sa screen, napakamura lang yan kung talagang gusto mong mag-accommodate ng bilog na manual cut. Tiyagain mo muna dyan at makakaipon ka din pagdating ng konting panahon, no, na makakabili ka rin ng cutting machine na Cameo. At kung talagang medyo kahit papano nakaipon ka ng mga 2,000, merong manual cutter or die cutter ng Circle. Pero limited lang yung size, 2.2 kung hindi ako nagkakamali, at pwede mo na yung gamitin din kung meron kang additional na button pins na business, no. Kaya na yon, yung 2.2 na die cutter na yon, yung ginaganon parang sa calling card din. Pero meron din naman na bilog yung manual cutter na tig 200 lang. Ngayon, no, sana natandaan niyo yon. Huwag kayong masyadong maniniwala dito sa pinagsasabi na ito, no. Kasi ito, businessman lang to, hindi talaga to gustong tumulong, no. Ang gusto lang yan, makabenta ng makabenta. So, panoorin pa natin. Meron rin tayo guys kasama na heavy duty na laminating machine. So yan guys is hot and cold. Yung hot guys, ginagamit yan sa mga ID. Yung cold naman guys, ginagamit niya sa mga phototop na pinapatong natin sa ating mga printer. Syempre guys, sumunod dyan yung pinakamatibay kong gamit sa So, no, sa totoo lang talaga, tama yung sinabi niya nito. Kailangan nyo nito ng laminating machine na nagkakahalaga lang na 1,900. At eto sa kanya ay 2,400. No, eto nga palang details na to, may nagbigay sa akin na subscriber na eto daw yung presyo ng super package. Bigyan ko daw ng reaction kung talagang sulit. So, eto, i-compare natin sa Lazada price, 1,900. Huwag kayong bibili ng mga laminating machine na maliliit dahil mabilis masira yun. Yung heavy duty talaga yung bibilihin nyo. At next time, ituturo ko sa inyo kung paano nyo i-maintenance yung mga laminating machine na yan. At ito na yung sinasabi niya dito, no, sa video na to, no, yung A4 sliding cutter na 2,000 niya binibenta, 1,490 lang yan. At ito, no, konting trivia, etong ano na to, cutter na to, sliding cutter na to, meron siyang goma dito sa part na to sa loob para mag-roll siya. Ayun ay lumiliit ng lumiliit, numinipis ng numinipis. Once na numipis yun, medyo mahihirapan na kayong i-roll at mahihirapan na siyang mag-cut, pumapangit na rin yung cut niya. Kaya eto, time to time meron din tong pinapalitan din yung kanyang mismong cutter, pumupurol din yon, nasa halagang 200 din ata yung pagpalit doon. Pero ang pinaka nagiging issue na itong sliding cutter na to ay yung kanyang goma dito sa part na to, meron niyang goma, numinipis yan. Kaya kung medyo wala pa kayong budget para dito at hindi pa naman ganun kalakasan, ang bilihin nyo na lang muna na cutter, yung manual, yung tigti 300, no? So, ayun, pakinggan pa natin. Printing shock, which is yung sliding cutter. Yung sliding cutter na yan guys, no, kayang-kaya niyang i-cut kahit karton. So, ang sliding cutter natin guys is A4 size lang siya. So, hindi siya guys A3, no, kasi ang A3 masyado na siyang malaki. Tapos sa super package na yan guys, no, meron din siyang kasama na Warrior Puncher. So, kailan-kailan ko lang guys alaman, no, bakit tinawag siyang Warrior Puncher, kasi guys, yung brand niya pala is Warrior. Pero ang pinaka-generic name niya is 3-in-1 na puncher. So, pwede siyang pang bilog, pwede siyang pang oblong, at syempre pwede siyang pang curve dun sa mga gilid o sa mga sulok ng ID, kasi pag hindi nyo kasi kinerve yun, nakakatusok yun. Sumunod guys, no, meron tayong kasama na no, sa mga magsisimula talaga ng printing, mahalaga talaga itong
3-in-1 na to, na puncher na to, dahil napakaganda ng itsura kapag kayong corner ninyo ay medyo round. Napakaganda nun. Parang syempre medyo professional tignan, lalong lalo na sa mga ID. Press, which is panggawa natin ng mga baso. Tapos guys, meron rin yung kasama na heat press na 15 by 15. So yung heat press na yun guys, yun yung ginagamit na pang press ng mga damit, ng mga bags, ng mga ID lace, at kung ano-ano pa na ginagamitan ng pigment, ano kaya sublimation na printing. Tapos syempre guys, no, meron rin yung kasama na PVC na die cutter. Ito yung sinabi ko sa inyo kanina, no, kung gusto nyo mag-accommodate ng bilog, meron din bilog na ganito na die cutter pero 2.2 yung pinakasukat niya. Kaya kailangan pag magle-layout kayo ng circle, 2.2 lang yung gagamitin ninyo. At ayun nga, meron ding manual cutter na tig 200 para sa circle. So ayun, at least nagkaka-idea tayo, no. Yung PVC die cutter guys, no, ginagamit siya na pang pop o pang cut ng mga PVC na ID para saktong-sakto siya at naka-curve na kaagad yung gilid niya. So sa mga mag-avail guys ng PVC ID cutter, no, hindi siya pwedeng pang-cut ng mga maninipis like bond paper. Kasi may mga gumagamit yan, ginamit roll sa bond paper. Ang nangyari ay umiipit lang yung bond paper dun sa may PVC ID cutter. Konting ano lang, no, itong PVC die cutter na to, kahit anong isalpak mo dyan, wag lang talagang yung sobrang kapal na. Huwag kayong maniniwala dito, bond paper, hindi kaya. Mamaya itatry ko itong video na to, panoodin nyo, bond paper yan. So eto, no, bond paper lang yung pinrintan natin. Ayan, sinasabi niya na hindi daw pwede yung bond paper. Ayan, sasalpakan natin. Wait lang. Ay no, bond paper to. Anong sinasabi mong hindi pwede bond paper? Ayan oh, lumalabas yung bond paper oh. Oh. Ayan oh, bond paper oh. Oh, bond paper. 'Di ba? Etong PVC die cutter na to, ang pinaka napangitan lang din ako dito kapag 'di ba, meron kayong rep magnet tapos nilagyan niyo siya ng phototop. Medyo pumapangit yung kanyang pagkakakat. Yung pinakakanto niya pumapangit. Kaya kailangan pag magagawa kayo ng rep magnet, una nyong ikat yung rep magnet, tapos ikat nyo yung sticker bago nyo siya ipagdikit. Ayun yung nagiging issue neto. Huwag nyong pagdidikitin ng agad yung rep magnet at yung vinyl sticker na may phototop, pangit, sobrang kapal, hindi niya nakakat ng maigi. Kailangan biglain mo talaga para maganda yung cut. So ayun, no, cutter. Kasi guys, ang kaya niyang i-cut is yung makakapal, hindi pwede guys na maninipis. Kapag maninipis kasi guys, no, natural lang na iipit talaga yan dun sa may PVC die cutter. Sumunod guys, yung piniprinta natin para makagawa tayo ng ID is yung PVC card sheet at syempre PET card sheet. So halos pareho lang naman sila guys na ginagamit natin para makagawa ng ID. Ang pinagkaiba lang nila guys, no, yung PET card sheet is mas makintab siya kesa doon sa may PVC card sheet. Sumunod guys, meron tayong eto, no, lately ko lang din to nalaman, etong PVC at PET card sheet na to. Etong PVC na to, eto kasi yung luma na style ng mga card sheet na panggawa ng ID. So etong PET na to, eto yung bagong technology. So kung bibili kayo ng mga card sheet, ang gamitin nyo na yung PET kasi mas malinaw siya, mas maganda. At etong ginagamit niya dito, ang nilagay ko dito yung QAF. Pero ang gamitin nyo dito sa mga card sheet na to, yung PET na iTech, mas maganda. Automatic na calling card cutter. Kapag yan yung ginamit nyo guys, no, kapag ka nag-cut ka agad yan, sampuan ka agad. So ang ginagandahan kasi guys, no, kapag gumamit kayo ng calling card cutter, yung calling card na gagawin nyo, kapag in-stock up nyo siya, makikita nyo guys, no, pantay-pantay siya, para siyang baraha. Kaya mas maganda siyang ibigay sa client natin at hindi tayo guys mahihiya na maningil lang mas mataas. Kasi guys, kapag ginamitan lang natin siya nito, itong manual cutter, ano kaya ng sliding cutter, pag in-stock nyo yan guys, no, hindi siya pantay-pantay. So kapag ginamitan natin siya guys ng automatic calling card cutter, mangyari yan is pantay-pantay siya. Ang ginagandahan pa niyan guys, no, bibigyan namin kayo ng free software worth 500 pesos na panggawa ng mga calling card. Tapos, wow naman, halagang 500 pesos, pinulot mo lang yan sa internet somewhere out there. Yung iba mauuto mo, pero yung ibang may alam, di mo mauuto, no? Eto, no, konting tip lang din. Huwag na kayong bumili na itong automatic calling card cutter kapag talaga namang hindi pa ganun kalakas yung inyong mga printing ng calling card. Kahit yung die cutter lang na isa, ito yung PVC die cutter, palag-palag na yan. Ito kasing calling card automatic na yan, pangka maramihan na yan, no? Halimbawa, meron na kayo sinusupply na isang opisina, ayun, talagang rush talaga kayo doon. Tsaka pa lang kayong magbili niyan. Kasi talaga kakailanganin nyo yan kapag mass production na yung inyong mga calling card.
So ayun lang, sana nakakakuha kayo ng mga details, no? So syempre guys, yung mga materials natin panggawa ng sticker. So meron siya kasama guys na 5 pack ng iTech na vinyl gloss. Tapos meron siya kasama na 3 pack ng iTech na matte vinyl. At syempre guys, meron siya kasama na 2 pack ng QWAF na transparent na vinyl. So magtataka siguro yung iba, no? Sir, bakit lahat ino-offer mo is iTech tapos pagdating sa transparent ang i-offer mo is yung QWAF? Kasi guys, yung QWAF, clear talaga yung material niya. Hindi kamukha guys ng iTech na transparent na vinyl. Ang material na guys, no, para siyang frosted. Pero guys, kung gusto nyo talaga na clear talaga, no, so mas maganda guys gamitin yung QWAF na transparent na vinyl. Tapos guys, meron rin yung kasama na So eto, no, mag-comment lang tayo ng mabilis din dito. Kapag sa printing business at sticker yung ipiprint ninyo at gusto nyo glossy, wag na kayong gumamit ng vinyl na glossy mismo na sticker. Ang gamitin nyo, matte, tapos lagyan nyo na lang siya ng phototop na glossy. Kasi itong vinyl na glossy, kapag piprintan nyo to gamit yung inyong mga pigment ink, madalas ma-experience nyo dyan yung pag-smudge. Na kahit na anong pigment ink yung inyong gamit, talagang may experience nyo yung glossy. At saka isa pa, medyo mahal yung glossy na vinyl sticker. Kaya dagdag kita na rin kung matte yung gagamitin nyo kasi mas mura yung matte na vinyl sticker. Tapos, syempre, ipipinish nyo na lang siya ng phototop ng laminating film na cold laminating para maging glossy talaga siya. Ayun, goods na yun. Matte ang gamitin nyo doon. Sana matandaan nyo to. At tama naman yung sinabi niya na yung QWAF na vinyl na transparent, talagang transparent siya kesa sa iTech na transparent, kasi yung iTech na transparent medyo frosted siya. Pero ako maganda rin yung vinyl na na QWAF, kasi QWAF yung ginagamit ko sa transparent. At ito yung pinakapangit na pinapahype talaga neto ni Mokong na to, no? Yung phototop na ganito. Wag kayong gagamit ng QWAF na phototop na glossy. Sinasabi ko sa inyo, panoorin niyo yung video na to para hindi kayo malugi at para hindi kayo magkaroon ng bad feedback sa inyong mga customer. Wag na kayong gumamit ng QWAF na phototop. Ayan ang mangyayari sa inyo. Kumukuluntoy dahil yung QWAF na phototop ay sobrang kapal. Makikita nyo sa video na yan na tumitiklop yung mga sticker. Talagang nalugi talaga ako dyan ng mga panahon na yan, no? At saka ang daming nagko-comment dyan sa video na yan na talagang nalugi din daw sila. Kasi napakapangit ng combination ng iTech at ng QWAF. Talagang umaangat. Ayan, proven and tested ko na yan. Kaya never na akong bumili niyan. Huwag kayong magpapabudol dito kasi QWAF lagi yung ginagamit nito. Ewan ko kung endorser ba ng QWAF tong Mokong na to. Hindi natin alam eh. Eto, no, pero may mga phototop naman na magaganda. Like yung glitter ng QWAF, maganda. At saka yung mga iba pa neto, yung rainbow, kahit papano maganda yung rainbow neto eh. Tsaka yung hologram. Pero talagang may time talaga na umaangat talaga. Kung meron ngang phototop na ganun na klase na rainbow na ibang brand, yun na lang yung gamitin nyo. Iwasan nyo na tong QWAF na phototop. Talagang malulugi kayo. Ay, sinasabi ko sa inyo, try nyo nang maranasan nyo, diba? Pero medyo meron namang kinagandahan na paggamitan bukod sa sticker. Basta sa mga sticker, wag na kayong gumamit ng QWAF. Pero kapag hindi sticker yung gagawin nyo, okay naman. Pagka siguro mga Sintra board, ayan, mukhang okay naman sa mga ganyan. Tsaka sa mga yung mga pet passport, yung mga ganon, mga pang finish na ganon, canvas, leather, yun, maganda. So, panoorin pa natin. 10 phototop na glossy. Kasi guys, yan yung madalas na ginagamit natin na phototop. Syempre guys, meron rin yung kasama na 7 variant ng mga phototop. Para guys, matry nyo guys yung iba't ibang variant at makita nyo guys kung ano ba yung mas maganda para sa inyo. So, yung 7 variant na yun guys, so, syempre meron tayong matte, meron tayong leather, yun, tinitingnan ko sa likod. Meron tayong rainbow, meron tayong broken glass, meron tayong 3D, meron tayong glitter, at syempre yung latest natin, meron tayong canvas matte. So ang canvas matte guys, no, maganda yung gamitin sa ating mga Sintra board. Kasi kapag ginamit nyo sa may Sintra board, tapos gumamit kayo ng picture na nilagay nyo sa may Sintra board, ang magiging itsura niyan is para siyang painting. Kasi guys, sa mga painting, pinipinta yan sa mga canvas matte. Tapos bukod guys sa mga vinyl, no, meron rin yung kasama na 10 pack ng mga photo sticker. Ang photo sticker kasi guys, ginagamit natin yan sa mga Sintra board. Kasi guys, hindi naman natin kailangan na waterproof yung mga Sintra board natin, no?
Kaya okay na guys gamitin yung mga photo sticker. So eto no, sa photo sticker maganda talaga tong QWAP. Wala pa akong nakikita na mas maganda sa QWAP. Pero yung nilagay niya dito no, 20 sheets lang. Eto no, take note pag bibili kayo ng mga photo sticker na ganito, bilihin niyo na yung QWAP na 50 sheets. So dito 1,000 yung presyo niya no. Pero 70 pesos lang yan, yung 20 sheets na yan. Kasi dalawang klase tong sticker paper na to na photo no. Merong 50 sheets. Yung 50 sheets yung gamitin ninyo. Kasi ang photo sticker is mas mura siya kaysa sa may vinyl. Tapos meron rin tayo guys kasama na 4 na pack na photo paper. Pero ayun nga no, konting ano lang pala. Kasi sinabi niya 'di ba sa mga Sintra board ang gagamitin niyo daw ay photo sticker. Pero kung budget meals, photo sticker yung gamitin niyo. Pero kung talagang nagbabayad naman ng maganda yung client niyo, syempre vinyl sticker na yung gamitin niyo kasi mas maganda yung output ng print doon at saka mas maganda yung dikit, 'di ba? Na pwede natin gamitin sa ating photo printing, sa ating ID printing, at kung ano-ano pang mga printing na hindi kailangan ng sticker. Tapos may kasama rin yan guys na sa photo paper kasi ang nilagay niya 160 GSM, and then suggest ko sa inyo wag na yung 160 GSM yung gamitin nyo sa photo kasi sobrang nipis pa nito para sa photo, 'di ba? Nakakahiya sa kliyente. Ang gamitin nyo na lang 200 GSM para sa photo printing. Pero maganda talaga yung double glossy na side by side na glossy. Pero ito no, isipin nyo 4 na pack, 1,000 sa kanya, 400 lang 'yun. Isang pack na 100 sheets ng sublimation paper which is ginagamit natin sa mga baso, sa mga damit at kung ano-ano pa na kailangan ng sublimation printing. Tapos guys, meron rin yung kasama na sublimation mugs na 36 pieces o isang box. So sa mga nagtatanong guys no, kung pwede bang ibang klase ng baso ang lalagyan natin ng sublimation printing, hindi po pwede. Kasi guys, yung mug press natin is nakahulma lang yan para dun sa may sublimation mugs. So hindi siya guys na-adjust. Tapos sumunod guys to. So eto konting dagdag information lang. Paki-correct na lang din ako kung mali ako no. Etong mga sublimation mugs na to, nag-e-expired din yung mga yan. Halimbawa hindi mo magamit yan at syempre wala ka pa naman ganong kliyente, kapag ka ginamit mo yan sa pag sublimate mo dyan, ginawan mo na ng output yan, mabilis matanggal. Kapag ganon, ibig sabihin expired na yung ano mo, mugs mo no. Lately ko lang din yung nalaman, sinishare ko na lang din sa inyo para malaman nyo, at sinasabi ko nga sa inyo, wag muna kayong mag-avail ng mga ganitong business, mga sublimation, kasi aralin nyo muna kung meron bang mga mag-o-offer sa inyo na magpapagawa, kasi kapag once na ma-stock yan, masasayang lang yung inyong mga puhunan, 'di ba? May kasama yan na 1 roll na laminating film. Yung laminating film na yan guys, yan yung pinaglalamin natin ng mga ID. Tapos guys, ginagamit rin yan para makagawa tayo ng transparent na calling card or ano kaya transparent na invitation. Tapos meron din yan guys kasama na 20 pieces na calling card. So eto no, sa laminating film, wag na kayong bumili ng roll kasi yung nilalagay niya dito naka-roll. Meron tayong video diyan kung ano talagang magandang mga laminating film at kung ano yung mga kakailanganin nyo. Etong laminating film kasi na naka-roll, naku, ma-hassle pa kayong gupitin ng gupitin yan at ikat ng ikat kaysa sa mga nakakat na mismo na long, short, A4, 4R. Talagang hindi na kayo ma-hassle no. Eto, hassle pa to. Card case, no? Kung mag-offer kayo ng calling card, meron na rin siyang kasamang case. Tapos guys, 60 may lang kasama na rin yan ng dalawang set pack ng calling card laminating film. Ito guys, yung kapag nilaminate mo, masyado siyang manipis. Tapos pag nilaminate mo siya guys, is back to back kaagad siya. So meron niyang smooth at syempre meron niyang matte. Kasama na rin dyan guys yung 10 sheet ng dark transfer paper. So guys, ang sublimation printing kasi no, pwede lang yan sa mga puting damit. Ang explanation kasi dyan guys, na wala kasing puting ink. So halimbawa, yung mukha ko ilalagay ko sa damit ko, tapos ang damit ko is kulay pula, yung mata ko guys, saka yung ngipin ko guys is puti. So kapag nilagay ko yung sa may damit ko, ang mangyayari dun guys, kasi nga walang white na ink na piniprint, yung mata ko magiging kulay pula at yung ngipin ko ay magiging kulay pula rin. So para makapag-print tayo guys sa mga ganitong klaseng damit, yung mga dark, yung mga itim, mga pula, at kung ano-ano pang color na damit, no, gumagamit tayo guys ng dark transfer paper. Tapos guys, may kasama na rin yan na 3 rim ng bond paper. So meron yang long, meron yang short, at syempre meron yang A4. Tapos ito nga guys yung isa sa mga nadagdag dito sa ating super package, no. So meron na rin yang kasama guys na 100 pieces ng Sintra board na A4 size, 3mm yung kanyang thickness
at rigid type. So sa mga hindi nakakalam guys, no, meron kasi mga type ng Sintra board. Yung rigid guys, yung pinakamatigas. Yan guys, yung hindi siya nagbe-bend. Kasi meron mga binibenta sa may shop. Eto no, kunting idea lang din. Sa Sintra board do, ang bilihin nyo na lang yung Value Light. Kasi mas mabilis yun maikat kaysa do sa rigid. Nako, ewan ko sa inyo, tanggal yung mga daliri nyo dyan. Pero ito ang inilagay natin dito yung rigid na na presyo. Pero kung ako sa inyo talaga, ewan ko, bahala kayo kung yung rigid yung gagamitin ninyo. Good luck. Good luck sa pagkorte-korte diyan. Or sa may Lazada, yung tinatawag nila na light type. So, yung light type na yun guys, no, yan yung mga malalambot. So may tendency guys na mag-curve yan. Di ka mukha guys nung kasama sa package natin na Sintra board na rigid type yan guys, yung Sintra board na matigas talaga. Tapos guys, may kasama na rin yan na cutting mat na PVC. So sa mga nanonood ng vlog ko guys, no, yan yung ginagamit ko na cutting mat kapag gumagawa ko na Sintra board. Kasi guys, yan yung cutting mat na hindi tinatablan ng cutter. Tapos syempre may kasama na rin yan na pen. Hindi tinatablat ng cutter. Nako, bumibigay at bumibigay yan. Walang permanente na materials, no. Etong cutting mat na to, may nakalagay pa dyan na self-healing. Pero talagang once na nagka-cut ka ng tawag na ito, Sintra board dyan, talagang may time talaga na mabibigay at bibigay yan. Sinasabi ko sa'yo. Pen knife para pangkat nyo ng Sintra board. At may kasama na rin yan guys, no, ng 2 bote ng glue para sa inyong mga Sintra board. Tapos guys, meron na to, bibigyan ko lang kayo ng number 1 na sample ng Lodub. Tingnan nyo Tignan nyo yung glue na kasama. 'Di ba? Magkano? 200. So 100 ang isa. Tignan nyo to. Tignan nyo, dito ako bumibili eh. Oh, tignan nyo, toink. 16 pesos. Trages. Power. 2 bote ng glue para sa inyong mga Sintra board. Tapos guys, meron na rin yung weeding tool para sa inyong cameo machine. At meron na rin yan guys na isang roll ng jute string. Yung jute string guys, yan yung ginagamit kapag gagawa ka guys na hanging type na Sintra board. Kasi guys, ang Sintra board ngayon, no, yan yung isa sa mga patok na negosyo talaga ngayon pagdating sa may printing. Tapos may kasama na rin yan guys na 5 pack ng ref magnet. Yung isang pack guys, no, 10 piraso yung laman yan. Ang size yan guys is A4. Yan guys yung makakapal. So yung sticker mo guys, so ididikit mo lang sa may magnet, meron ka na kaagad na ref magnet. Tapos may kasama na rin guys yung puncher na merong 5,000 pieces na eyelet. Yan guys yung ginagamit, no, para yung Sintra board mo mas maganda siyang tingnan. Kesa naman binubutas mo lang siya ng puncher, mas maganda guys kung meron siyang eyelet. Tapos guys, may kasama na rin yan na thermal tape. Yan guys yung ginagamit natin para dumikit yung mga sublimation paper natin doon sa mga baso. Kasi eto no, etong thermal tape na to, ginagamit to para hindi gumalaw yung inyong mga design kapag inilalagay nyo na sa mga baso, sa damit, para hindi siya gumalaw. Kahit mainitan yan guys, no, hindi naluluto yan o hindi nasusunog yan. And lastly guys, no, meron na rin yung kasama na metal ruler na ginagamit natin guys, no, para maging pantay yung cut ng ating Sintra board. So kapag nag-avail kayo guys ng aming super package na bago, eto guys naman yung mga freebie na makukuha nyo. Grabe na-excite to. Ang daming freebie nito. Lahat na talaga nilagay namin dito. Syempre, libre na dyan guys yung pag-alis ng teeth ng L121. So sa mga hindi nakakalam guys, no, ang L1. So eto no, eto yung pinaka-controversial dyan, no, yung pagtanggal ng teeth ng L121. Kung papasok ka sa business na to, kung hindi ka marunong butingting, ay nako, hindi para sa itong business na to. Magtinda ka na lang ng iba na lang gawin mong business, no. Kasi syempre kailangan pag printing business, alamin mo rin yung pagkalikot-kalikot na yan. Paano kung ipapagawa mo pa sa iba? Wala kang alam, peperahan ka lang ng peperahan pagka nasira yung iyong mga gamit, diba? Yung pagtanggal ng shark teeth na yan, napakadali lang yan. Kung hindi mo kaya, wag ka nang mag-start ng printing business, sinasabi ko sa'yo. At ayun nga, yung Epson 121 na yan, napakapangit yan kasi ang dami mo pang gagawin na kung ano-ano dyan. Mag 3-2-10 ka na lang, wala pang sight sa ulo at saka ang ganda pa ng output niyan. Isipin mo na lang, sabi mas maganda daw yung 1-2-1, mas mababa yung print resolution niyan kaysa sa 3-2-10. 1-2-1 kasi para lang talaga yun sa mga bond paper. Kaya inahack natin yung loob niyan, inaalisan natin ng teeth para pwede siya guys mag-print sa mas makakapal na materials like vinyl at mga photo paper. Ang problema lang talaga guys, no, kapag inalisan natin ng teeth ang ating L121, ang nagiging printable area na lang ng printer is 10 by 7.5. Okay, so magkakameron siya guys dito sa may ilalim ng 1 inch na hindi mo siya pwedeng printan. Ngayon, kung gusto mo talagang printan yung buo, mayroon tayong tinuro na tinatawag na dugtong system. Dudugtungan mo lang siya. Ayan, di ba?
sinasabi niya dito yung hassle na gagawin ninyo kapag tinanggal niyo yung shark teeth, yung A4 or kung ano man yung ipiprint nyo ay hindi na mapiprintan yung ibang mga part, di ba? Ang dami pang mga echibureche at saka ang i-install nyo dyan na driver para gumana yung inyong mga printer ay hindi yung mismong driver ng Epson 121. Basta ang dami pang gagawin dyan. Siya dito para maprintan mo siya ng buo. Yun lang naman guys ang cons kapag inalisan natin ang teeth. Pero mas marami kasing hindi kayang gawin ang ating L121 kapag hindi natin siya inalisan ng teeth. Tapos kasi yung Epson 121 talagang pamprint lang talaga yan ng documents. At etong Epson 121 recommended lang to sa mga piso printing. Talagang napakaganda na itong baragan. At ang gagamitin mo sa piso printing yung dye ink na kuyi. Tapos guys, meron na rin niyang kasama na free na 7 Sintra board. Tapos guys, lahat ng machine yung eto dito bumibilib sa tao na to, no. Napakagaling niyang mag-marketing marketing strategy. Kung may utak ka, etong mga bumibili, no. Kung may mga utak yung mga bumibili. Sa tingin niyo ba yung isang businessman ay magbibigay ng free, 'di ba? Isipin mo, syempre kasama 'yan sa lahat ng mga presyo diyan. Magbibigay ka ba ng libre, nagbi-business ka nga, 'di ba? Mag-isip-isip ka. Dalawang printer nyo, yung cami nyo, at syempre yung laminator nyo, no? Free na guys yung mga dust cover niyan. Wow. So sobrang importante guys ng dust cover, kaya kami nagpagawa niyan kasi may mga customer kami na yung printer nila at yung cami nila ay binahayan ng daga o ano kaya binahayan ng ipis. So para may Ulitin natin yung part na yan. Yung cami nyo at syempre yung laminator nyo, no? Free na guys yung mga dust cover niyan. So sobrang importante guys ng dust cover, kaya kami nagpagawa niyan kasi may mga customer kami na yung printer nila at yung cami nila ay binahayan ng daga o ano kaya binahayan ng ipis. So para maiwasan natin yung guys, mas maganda meron tayong cover. So binahayan ng daga, binahayan ng ipis. Saan ka ba nakatira, sa basurahan? Walang nangyayari lang yan kapag nakatira sa mga talagang squatter area na talagang sobrang daming daga, ipis, at saka higit sa lahat, yung printer mo at kung ano man yung machine mo ay hindi mo nagagamit. Doon lang yan babahayan kapag hindi mo nagagamit. Syempre, bakit hindi mo nagagamit? Kasi nga, wala kang customer, di ba? Nagtayo ka ng sublimation, hindi ka pala marunong pa. At hindi ka pala kilala pa dyan sa lugar nyo, di ba? Siyempre, saan magpapaprint kapag may yung mga customer meron ng pinagpiprintan, 'di ba? Siyempre, magsisimula ka muna sa mga document bago ka mag-offer ng mga iba pang mga sublimation, magpapakilala ka muna, 'di ba? Talagang mabubulok 'yan at dadagain at iipisin niya kung wala kang customer. Hindi yan dadagain kapag maayos yung tirahan nyo. Ako nga, hindi naman ako ganun kalakasan, pero kahit papaano naman hindi pinapasukan, diba? Yung cover pa lang na yan, no, siguro mga worth niyan, mga 1,500 pesos na. So free lang yun guys, no, kapag nag-avail kayo ng super package. At ito guys, ang pinakamatindi sa lahat ng freebies. Dati kasi guys, ang binibigay namin is download sa aming Google Drive. Kaso ang problema kasi guys, no, sobrang dami na talaga nakapag-avail sa amin ng mga templates sa aming Google Drive. So minsan yan guys, no, lalong-lalo na kapag maraming nag-access talaga, ay nagba-bottleneck guys yung Google Drive. So ang ibig sabihin nun, ay nahihirapan na yung mga tao na i-access yung Google Drive. So ang solusyon talaga dun guys, yung mga file na yon nilagay namin sa hard drive. So para ma-access yun sa guys kahit wala kayong internet. Bakit? Nagda-download ba niyan? Buong Pilipinas ba yung nagda-download sa Google Drive mo? Sobrang daming vlogger na Google Drive ang inaano. Buong Pilipinas ata sa akin nag-order dyan sa Google Drive, kaya oras-oras, minuto na ma-maximize yung server ng Gmail or ng Google Drive. So yung hard drive na yun guys, binibenta namin ng 2,500 pesos. Pero guys, kapag 2,500 pesos, 'di ba? Tama tayo sa mga source natin. At merong nag-comment sa atin na nag-avail ng hard disk. Sabi niya, basahin lang natin etong si Betlagum 556. Sabi niya dito, 4 months ago pa to, no? Sabi niya, actually, nagoyo ako niyan. Sa kagustuhan daw niyang magkaroon ng mga templates sa stickers, akala daw niya sulit, napabili daw siya ng hard disk drive na halagang 2,500. Tawa-tawa siya dito no?
Nadismaya daw siya, natanggap daw niya yung hard disk drive, yung laman daw ay hindi siya worth it. Eto no, may isa pang kasing nag-comment dito, medyo hindi ko na mahanap kasi sobrang medyo ang dami nang nagko-comment sa akin. Ang laman daw talaga ng mga hard disk drive niyan ay mga sinauna pang mga design, talagang yung mga lumang-luma na, at yung mga alam mo yung mga sobrang mga pre lang talaga dyan sa internet, at siya lang yung nag-consolidate. Tapos puro movie daw yung laman yan, kung di ako nagkamali. Di mag-avail kayo para malaman nyo, di ba? Tandaan nyo to, napakadali lang naman gumawa ng template. Maghanap-hanap lang din kayo dyan, napakadali lang. Basta huwag kayong magpapabudol. Nako, ito isipin nyo, 2,500 din yan, di ba? Kung nagsisimula ka pa lang, lugi ka na agad, nag-avail. Ito no, kaya di na daw siya umuulit dito. Kaya ito yung ano natin dito sa channel natin, sugpuin natin yung mga napakamahal magbenta, no? Although syempre nagninegosyo din sila, pero hindi makatao yung mga presyo no? Sabi niya dito, ito may isa pang nag-comment, overpriced masyado, hindi makatao. Oo, talaga, legit talagang hindi makatao yung mga presyuhan niya. Pagka nag-avail ka ng super package, mapapasayo yon for free. Eto yung lagi niya kasing binabanggit dito, yung for free. Ikaw ba magbi-business ka kung puro free? Di ba? Tapusin na siguro natin tong video na to para hindi na tayo masyado umaba. Ang total nung kanyang super package ko no ay 76,000. Ang mga mag-a-avail lang nito yung talagang mga mapera na gustong magnegosyo na kahit walang alam ay bibilihin to. Sure ako dyan, yun lang mga bibili nito, yung mga walang alam at mga gustong mag-start ng negosyo tapos may pera, yon, di ba? Pero kung may alam ka at gusto mong mag-aral, kalikutin muna yung isang business bago mo pasukin, eto yung mga mag-a-avail niyan. Maghahanap sa Lazada, sa Shopee, sa Manila, sa Audion. Ayan, doon yan nila maa-avail. Pero yung isang bagsakan na ganito, nako, hindi ka pa nagsisimula, lugi ka na, di ba? Ito isipin mo ito yung presyo, 'di ba? Tapos ito yung talagang actual na presyo ng kung saan-saan ko hinanap. Ito yung difference niya, 13,000. Tapos may sinasabi siya dito na kapag ka daw YouTube subscriber ka, less ka daw ng 6,000, 'di ba? Pero kapag ka ipinag-add mo yung 6,000 na yan, at saka ito yung magiging less mo Kung magsarili ka na lang, mas malaki pa yung maliless mo, 'di ba? Kita nyo, total save or yung total na kinita pa niya, 'di ba? Ito no. Kung nakikita nyo, 'di ba? Kaya may mga sinasabing free, huwag kayong magpa-auto, yung free na yun, binayaran nyo rin yan. Ikaw ba magbibigay ka ng halagang 2,500 na hard disk na nagnenegosyo ka? Mag-isip-isip ka kung gusto mong magnegosyo. Nako, talagang dadagain at iipisin yung iyong mga printer kasi umpisa pa lang, lugi ka na. So ayun, sana matuto kayo na mag-research muna bago mag-start ng negosyo na yan. Huwag kayong pasok ng ganyan na napakalaking halaga. Di ba magdidegosyo ka agad, ilalabas mo agad 70k. Sa halagang 20 mil nga pwede ka nang bumili ng napakagandang printer na hindi Epson 121. So napakahaba na ng video natin na to. Panoorin mo talaga to para hindi ka mauto at hindi ka magoyo. Like, share, and subscribe. Sana hindi magkasakit yung tao na yan talaga. Bye-bye.